katumbas na halaga ang pagkakaroon ng buo at masayang pamilya. Sila ang ating matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang paulit-ulit na magpatawad para sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, salamat po at napili po ninyong ibahagi ang kwento na aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw. Araw-araw po kaming nakikinig sa Barangay Love Stories dito sa bahay sa pamamagitan ng online live streaming. Ako po si Ara, 25 years old, panganay sa dalawang magkapatid at breadwinner ng pamilya. Ako po ay half Japanese pero hindi ko nakilala kailanman kung sino ang tatay ko. Putok lang kasi ako sa buho. Nagtatrabaho noon bilang entertainer ang mama ko na si Telma sa Japan at nabuntis siya ng isa sa kanyang mga customer. Dalaga pa si mama noon, Papa Dudut. At dahil sexy pa ay bentang-benta siya sa mga parokyano noong club na pinapasukan niya. Maski siya ay hindi rin malaman kung sino sa mga customers niya ang nakabuntis sa kanya. Kaya hindi na niya ito hinanap pa. Sa takot na baka kung saan siya pulutin doon sa Japan, ay agad siyang umuwi ng Pilipinas noong malaman niyang ipinagbubuntis niya ako. Pagkapanganak sa akin ni mama ay nagtrabaho naman siya bilang waitress sa isang bar dito sa Pampanga. Doon niya nakilala si Pido. At matapos lang ang isang taon ng kanilang pagsasama ay pinanganak naman ang kapatid kong si Irene. Pero parang wala talagang swerte sa lalaki si mama dahil hindi rin sila nagtagal ni Pido. May asawa raw pala kasi ito sa Zambales. Aaminin ko, Papa Dudut, noon pa man, matindi talaga ang inggit ko sa kapatid ko. Bata pa lang kami, si Irene na ang laging nabibigyan, napapansin at napupuri ni mama. Siya rin ang laging ibinibida sa mga kamag-anak. Palibhasa bunso, prinsesa rin sa bahay ang kapatid ko. Hindi man lang mautusan. Naiinis lang ako kasi kahit noong lumaki na kami ay siya pa rin ang pinapaboran lagi ni mama. Tuwing nagtatalo kami ni Irene, kahit siya naman talaga ang mali ay siya pa rin ang mas kinakampihan. Nasaan ba yun? Wisit! Kanina pa ako naghahanap ah. Irene! Halika nga dito! Kinuha mo ba yung t-shirt kong puti? Nasaan na ba yun? Kung kailan ko kailangan tsaka pa nawawala. Ano yan ate? Tinawag mo ba ako? Kinuha mo ba yung t-shirt kong puti? Oo ate. Pasensya na, naisuot ko kahapon. Maghanap ka na lang ng iba dyan, marami ka namang damit eh. Ako pa talaga mag-a-adjust ngayon? Bakit kasi hindi ka muna magpaalam kung may kukunin kang gamit dito sa aparador ko? Hindi porke hati tayo sa kwarto, hati na rin tayo sa lahat ng gamit ko. Para t-shirt lang, ang dami mo nang sinabi. Teka, kukunin ko sa labahan. Oh, heto. Laban mo muna tapos isaksak mo sa baga mo. Ano bang nangyayari dito at sigawan kayo ng sigawan? Nagluluto ako nambubulahaw kayo. Eto kutsilyo, magsaksakan na lang kayo. Si ate po kasi may. Ang aga-aga, galit na naman. Paano ba naman kasi yung si Irene, ma? Kinuha na naman yung damit ko nang walang paalam. Pangilang beses na to nakakabwisit na. Magsitigil na kayo! Ikaw, Ara, panganay ka pa naman. Hindi ka maging mapagbigay sa nakababata mong kapatid. Damit lang yan, Sus Mariosep, pinalalaki mo pa? Ma, ang issue ko dito, yung kinukuha niya yung gamit ko nang walang paalam. Sarili kong gamit na hindi niya kagad binabalik kung hindi ko pa hahanapin. Paano yan ngayon, ma? Kailangan ko yung damit na yun. Nakaschedule na yun ang isusuot ko. Ako mismo nagsabi kay Irene kahapon na gamitin na lang niya yung t-shirt mo. Nakalimutan ko siyang bilan ng puti
class nila eh. O ngayon alam mo na, may reklamo ka pa ba? Sinabi niyo na ipang PE lang niya yung t-shirt kong yun? Naman! Pangalis ko yun eh! At saka bakit ho kayong nagdedesisyon? Imbis na sabihan niyo magpaalam muna sa akin, kayo pa po palang nagtuturo dito kay Irene na maging pakialamera ng gamit. Kaya ganyan yan eh. Kasi alam niyang hindi niyo siya pagagalitan. Huwag mo nga akong turuan kung anong gagawin ko kay Irene! Ano bang alam mo sa pagpapalaki ng anak? Wala! Kung meron akong hindi naturuan ng tama dito, baka ikaw yon. Kaya sarili mong kapatid, pinagdadamutan mo! O di ba? Ako na naman ang mali. Ako nang naargabyado, ako pa ngayon ang madamot. Ayos ah. Kaya eto na nga yung pinagdadamot mong t-shirt. Saksak mo sa baga mo para hindi ka putak ng putak dyan. Anong gagawin ko dito? Amoy pawis na, ang dumi pa. Paano ko to masusuot? Sige nga. Maghanap ka na lang kasi ng iba, Ara! Marami ka namang damit dyan! Akin na yung t-shirt, lalabang ko para matahimik ka na! Umalis ka na nga. Pumasok ka na sa trabaho para hindi yung ang aga-aga naririndi kami ni Mama sa'yo. Mas tahimik dito sa bahay kapag wala ka. Walang reklamador na pangit. Kung pangit ako, mas pangit ka. Pangit na nga ng mukha mo, pangit pa ng ugali mo. Kapal nito. Kaalis na nga. Papa Dudut, nagtatrabaho ako bilang isang customer service representative sa isang BPO company dito sa Clark, Pampanga. Sa totoo lang, Papa Dudut, dahil sa nature ng trabaho ko ay na-encounter ko na siguro ang lahat ng klase ng tao. May mabait, may masungit at meron ding nuknukan ng sama ng ugali. Yung tipong sa sama ng ugali nila ay si Satanas na ang mahihiya sa kanila. Pero sa dami ng taong nakakasalamuha ko araw-araw, sa sarili ko pang pamilya ko pinaka nahihirapang makisama. Nakatapos po ako ng mass communication at pangarap kong maging newscaster sa radyo o sa TV. Pero dahil nahirapan akong makapasok sa larangan na gusto ko ay minabuti ko na munang pasukin ang mundo ng call center kung saan ako mabilis nakikita ng desenteng pera. Simula kasi noong nakagraduate ako ay huminto na sa pagwe-waitress si Mama. Tapos na raw kasi ang obligasyon niyang buhayin kaming magkapatid. Lalo pa kung kaya ko naman na magtrabaho. Nang mga panahon na yon ay madalas ay nasa bahay lang si Mama. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa San Fernando para kumustahin ang lola ko. Mag-isa na lamang kasing nakatira si Lola doon, kasamang alaga niyang aso. Maliit lang ang lupain na yon ni Lola na naipamana sa kanya ng mga magulang niya. Mas gusto niyang doon tumira kesa sumama sa amin dahil hindi niya maiwan ang bahay na ipinatayo nila ni Lolo noong nabubuhay pa ito. Sa awa ng Diyos ay malakas pa si Lola at wala ring iniindang matinding sakit. Nakakalungkot lang dahil nung panahon na yon, sa 8 anak ni Lola ay si Mama na lang ata ang nakakaalalang bumisita man lang sa kanya. Dahil nga ako lang ang may trabaho sa amin ay ako ang sumasagot sa lahat ng mga bayarin. Libre naman ang tuition ni Irene dahil may full scholarship siya sa pinapasukan niyang State University. Baon sa eskwela, pambayad sa miscellaneous fees at extra money para sa assignment at project lang ang ibinibigay kong allowance sa kanya. Ang laking tipid din na hindi kami nangungupahan. Naipundar ni Mama ang bahay namin ng mga panahong nasa Japan pa siya. Kaya bukod sa mga kailangan ni Irene para sa pag-aaral niya, bills at pamalengke na lamang ang iniintindi ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, kasyang-kasya naman ang kinikita ko para sa aming lahat. Hindi lang talaga ako nakakaipon para sa sarili ko. Wala na kasing natitirang extra sa sahod ko dahil madalas din akong mahirita ni Mama at ni Irene na kumain sa labas o mamasyal. Mula rin noong naging taong bahay na lamang si Mama ay nawiwili siyang mag-online shopping. Wala namang kaso sa akin yon. Masaya nga ako na naaasahan ako ng pamilya ko. Ang gusto ko rin naman na gawin ang mga bagay na yon, pero minsan ay parang nakakapagod din pala yung trabaho ka ng trabaho pero wala kang naipupundar para sa sarili mo.
Oh, nakauwi ka na pala. Yung ano pala natin, internet bill, due date na sa makalawa. Sige po ma, ako na pong bahala. Siya nga po pala ma, may sasabihin sana po ako sa inyo. Ano yon? Madidelay po kasi yung sahod ko ng 1 linggo. Nagkaroon po kasi ng problema sa payroll system namin eh. O ngayon, Makikiusap lang po sana ako na baka pwedeng tsaka na po muna yung mga pag-mine nyo sa mga live selling. Tsaka pakibawasan nyo na rin po muna yung magpa-deliver. Ang mangyayari kasi ma, pagkakasyahin ko lang po muna yung natitirang pera na hawak ko ngayon para po sa mga bayarin at pagkain natin. anong gusto mong palabasin? Wala naman ho ma. Nakikiusap lang naman po ako na medyo kailangan nating maghigpit ng sinturon. Yun lang naman po. Ako ba, sinabihan ba kita noon na huwag ka nang kumain? Sinabihan ba kita na huwag ka nang mag-aral? Ipapaalala ko lang sa'yo na nung wala ka pang trabaho, ako ang nagpapalamon sa'yo. Ma, wag naman kayong magalit. Wala akong ibig sabihing masama. Wag naman po kayong ganyan, ma. Anong wag akong ganyan? Sa tabas ng dila mo parang nagrereklamo ka eh. Ang hirap sa'yo, nagkatrabaho ka lang, nakalimot ka na. Nandito na rin naman tayo sa usapan na to, di papaalala ko na sa'yo. Noon, kahit anong ipabili mo, sige lang. Gusto mo ng laruan, ng sapatos, sige ako nang bili. Ngayon ako itong may maliit na kaligayahang nakukuha sa pagbili sa mga live selling, parang ang bigat-bigat sa'yo. Namumulubi ka ba sa mga pinapadeliver ko? Hindi naman ah. Wala po kong sinabi na nabibigatan ako. Sinasabi ko lang po na baka pwedeng tsaka na po muna yung mga yon kasi may mga bayarin pa po tayo na dapat unahin. Huwag niyo pong masamain yun ma, nakikiusap lang po ako. Masyado nang lumalaki ang ulo mo. Akala mo naman kagandahan ng trabaho mo. Huwag mo ako niyayabangan. Mahiya ka nga. Hindi naman po ako nagyayabang. Masama po bang makiusap? Bakit niyo ba ginagawa sa akin to ma? Halos masiraan na ako ng ulo kakaisip kung paano kita mapapasaya. Ginagawa ko naman po lahat ah. Kahit wala nang matira sa akin, makapagbigay lang ako rito sa bahay pero ni minsan, hindi pa ako nakarinig ng thank you mula sa inyo. Wala akong ginagawang tama sa paningin ninyo. Ayun, lumabas din ang totoo. Nagre-reklamo ka nga. Ano, napapagod ka? Bakit? Akala mo ba ako hindi napagod sa'yo? Kahit anong gawin ko, hindi kayo masaya. Doon ako napapagod, ma. Hindi sa pagtatrabaho. Napapagod na akong gawin ang lahat, tapos baliwala lang po sa inyo. Kung nahihirapan ka, kasalanan mo yan. Sinabi ko naman kasi sa'yo, kumuha ka ng magandang kurso para makahanap ka ng trabaho na malaki ang sahod. Hindi ka marunong makinig. Masaya ako sa kursong kinuha ko dahil pangarap ko po yun. Nag-iipon lang ako ng konti. Itutuloy ko yung pag-apply ko sa Manila. Wala namang pera dyan sa pangarap mo. Saka puro ka ganyan? Saan ka ba dinala niyang pangarap mo? Wala! Nga! Wala kang napala! Kesa naman sa inyo, ano bang pangarap nyo? Wala rin naman, di ba? Ang kapal na mukha mo! Huwag mo ako pinagmamalakihan! Kahit ganito lang ako, lahat ng meron kayo dahil sa akin! Ang hinihiling ko lang po sa inyo, ma. Makita nyo rin naman yung effort ko. Kahit mapasalamatan nyo man lang ako o mapansin sa lahat ng mga ginagawa ko para sa atin ni na Irene. Yun lang naman po eh. Mahirap po ba yun? Bakit ako magpapasalamat sa'yo? Anak lang kita! Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, kaya dapat lang bumawi ka ngayon! Walang kwentang ipagpatuloy pa tong usapan na to, ma. Hindi nyo naman ako naiintindihan. Matutulog na lang ako. Ay, hindi pa tayo tapos! Bumalik ka rito! Kinakausap pa kita! Ara! Anak lang kita. Sa totoo lang, papadudot kapag nagkatalo kami ni mama at naririnig ko sa kanya ang mga salitang yan, ay hindi na ako sumasagot. Bakit ganon? Dahil ba anak lamang ako ay wala na akong karapatang kumibo at magsalita. Lahat ng sumbat ni mama sa akin ay kaya kong lunukin. Pero para sa akin ang pinakamasakit at iniinda ko talaga kapag pinamumukha niya na wala akong karapatang humingi sa kanya ng pangunawa at pagmamahal dahil nga sa anak lamang niya ako. Madalas ipamukha sa akin yon ni mama papadudot kahit nung bata pa lamang ako. Kaya tuwing nagkakasagutan kami mas pinipili ko na lamang na magkimkim ng sama ng loob dahil baka kung ano pa ang masabi niya sa akin.
Marami pa siyang sinasabi sa akin bukod sa yumayabang daw ako. Nandyan din na nagmamalaki na raw ako sa kanya at kung ano-ano pa. Noon ngang nag-aaral pa ako ay madalas kong puntahan sa bahay ang mga kaibigan ko. Siguro'y dahil ayaw ko ring tumatambay sa bahay namin pag wala akong ginagawa. Nakikita ko kung paano makisama yung mga kaibigan ko sa mga magulang nila. Ibang-iba talaga sa relasyon na meron kami ni Mama. Hindi ko lang sinasabi kahit kanino pero inggit na inggit ako sa mga taong buo ang pamilya at malapit sa mga magulang nila. Sana ganun din ako. Tanggap ko nang hindi ko na makikilala kahit kailan yung tatay ko. Pero may kirot pa rin sa puso ko kapag naiisip kong pati kami ni Mama ay madalas din na hindi magkaintindihan at halos hindi kilala ang isa't isa. Papa Dudut, hindi ko alam, parang ang laki ng tinatagong galit sa akin ni Mama. Kahit na anong subok ko na mapalapit sa kanya, ay para bang siya talaga ang kusa na lumalayo sa akin. Para bang gusto niya na may distansya kaming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung meron mang pangarap si Mama para sa akin, yon ay kumuha ako ng kursong tourism para makapagtrabaho ako bilang isang flight stewardess. Lagi niya akong sinasabihan na magiging maganda raw ang buhay ko kapag yon ang kursong tinapos ko at makakapag-travel pa ako ng libre kahit kailan ko gusto. At higit sa lahat ay makakapag-asawa pa raw ako ng piloto o ng foreigner. Alam ko naman na maganda ang hangad ni Mama tuwing sinasabi niya yon. Hindi lang talaga maganda ang tono niya tuwing ipinamumukha niya sa akin yon. Nababasa ko naman sa mga sinasabi niya na gusto niya lamang na hangarin ko na tumaas ang estado namin sa buhay, pero ang pinakaayaw kong maririnig sa kanya ay yung mag-shortcut na lamang ako at maghanap ng mapapangasawang mayaman. Lumaki akong walang tatay at naitaguyod ako ni Mama ng mag-isa at walang pinansyal na tulong mula sa kahit na sino. Hindi alam ni Mama to pero isa yon sa mga kinabibiliban ko sa kanya. Kung si Mama nga ay hindi naman naghanap ng mayamang mapapangasawa, kaya ko ring itaguyod ang buhay ko na hindi umaasa sa pera ng mapapangasawa ko kung sakali. Hindi ko kailangang humanap ng mayamang mapapangasawa kung gusto kong umasenso sa buhay. Ang kailangan ko lang ay magsikap. Tuwing nagsesermon kami ni Irene, tuwing kami ay napapagalitan, ang laging litanya ni Mama ay huwag kaming papatol sa lalaking walang sinabi. Hindi raw niya kami pinag-aral para mapunta lamang sa tambay. Sa sobrang taas ng standard ni Mama sa magiging boyfriend o asawa namin, ni minsan wala pa kaming ipinakilala ni Irene sa kanya. Feeling ko kasi kung hindi hasyendero ang manliligaw na ipapakilala namin ay hindi niya ito matatanggap. Papa Dudut, matapos naming magtaasan ng boses ni Mama tungkol sa pagtitipid, na-stress ako ng husto. Kasi alam kong negative na ang budget ko dahil ayokong magkasagutan kami ulit ni Mama ay nag-decide akong tawagan ng isang katrabaho ko, si Andrew. Hello? Andrew? Sino to? Si Ara to, Andrew. Sa office. Huy, Ara! Ikaw pala yan. Pasensya ka na ha. Hiningi ko lang sa katrabaho natin yung number mo. Huwag ka sana magalit. Busy ka ba? Hindi naman ako busy. Kumusta? Bakit napatawag ka ata? Sorry talaga, Andrew ha. Kakapalan ko ng mukha ko. Wala na talaga ako ibang malapitan eh. Pwede ba akong makahiram ng pera? Na-short lang kasi yung budget ko ngayon. Gawa nga nung madidelay yung sweldo natin. Oo nga pala, no? Pero issue talaga na madidelay yung sahod natin. Di bale, may extra pa naman ako.
Magkano ba kailangan mo? 2,000 sana. Sure ka ba na okay lang? Baka kailangan mo yung pera ha? Ayos lang naman kung hindi mo ako mapapahiram. Ano ka ba? Sakto na may extra ako kaya ayos lang. Bank transfer ko na ba ngayon? O abot ko na lang pag nakita tayo sa office? Pasuyo na, pakitransfer mo na lang pagkatapos nating mag-usap. Text ko sa iyo bank account ko mamaya. Salamat talaga Andrew ha. Huwag ka mag-alala, ibabalik ko kagad yun pagpasok ng sahod natin. Dadagdagan ko na lang ng interes para sa abala. Sus, hindi na. Ito naman, parang others. Huwag ka masyadong ma-pressure. Ayos lang. Ibalik mo na lang sa akin yung pera kapag maluwag na budget mo. Seryoso? Naku, salamat talaga ng marami ha. Paano kaya ako nito kung wala ka? Grabe naman. Parang ang bigat niyang problema mo ah. Baka kailangan mo rin na makakausap. Wala naman akong gagawin kaya pwede ako makipagkwentuhan. Ang nangyari kasi, due date na yung internet bill namin eh. Pambayad ko yung hiniram ko sa yung pera. Dahil nga alam ko na kakapusin ako sa budget, nakiusap ako sa mama ko na umiwas muna sa gastos. Eh ayun, nagalit kung ano-ano mga pinagsasabi sa akin. Nasumbatan pa ako. Ayos ka lang ba? Huwag mo nang intindihin yung mga sinabi sa'yo. Dala lang siguro ng bugso ng damdamin yon. Naku, hindi mo pa kilala si mama. Kung alam mo lang. Tsaka maniwala ka, hindi yun bugso ng damdamin. Halos araw-araw kung almusal ang panunumbat niya sa akin. Grabing bugso ng damdamin yun kung sakali ha. Parang samgyupsal. Unlimited. Ayos ah, komedyante ka rin pala. Eto pa, kung almusal ko yung panunumbat ni mama, lunch ko naman yung sakit ng ulo ko sa kapatid ko. Napakapasaway. Araw-araw akong busog sa stress sa kanilang dalawa. Ay, teka nga, ano ba tong pinagsasasabi ko? Baka naaabala na kita, Andrew. Pasensya ka na sa mga kwento ko ha. Nakakahiya. Di, huwag kang mahiya. Naaaliw nga akong kausap ka eh. Mahilig ka ba sa kape? Coffee tayo minsan. Para may mapagkwentuhan kanyang mga dinadala mo. Libre kita. O sige, pero huwag mo na ako ilibre. Kung ayaw mo lagyan ko ng interes yung hiniram kong pera sa'yo, ako na lang ang sasagot ng kape mo para makabawi man lang. Kulit nito, wala nga yun. Ako ang nag-aya kaya dapat sagot ko. Usapan na yan ha. Magkakape tayo minsan. Oo, pag-usapan na lang natin kung kailan. Sige na pala Andrew, ibababa ko na tong tawag ko ha. Salamat ulit, bye! Okay, bye. Papadudot nakilala ko si Andrew sa trabaho. Hindi kami gaanong close noong umpisa pero nagkakakwentuhan naman kami minsan sa opisina. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala pa siya ng lubusan noon hanggang minsan ay nagkaroon ako ng matinding pangangailangan. Lumabas kami ni Andrew Papadudot nagkabilang tawanan at kwentuhan. Hindi ko alam kung bakit pero kahit problema ko sa buhay ay pinag-uusapan namin. Ang gaan ng ora at puro lamang kami tawanan noon. Ngayon ko lang naranasan na nakapaglabas ako ng sama ng loob ng walang sumbat na pabalik. Nasundan ng coffee dates namin ni Andrew hanggang sa hindi ko na namalayan na nahulog na ang loob ko sa kanya. Nagkataon namang ganon din siya sa akin kaya hindi nagtagal ay niligawan niya ako. Hindi ko na pinatagal pa ang panliligaw ni Andrew at sinagot ko na rin siya kaagad dahil napakabait ni Andrew Papadudot. Kung makakakilala ka ng isang tulad niya, hindi na dapat pinalalagpas pa. Itinago ko ang relasyon namin ni Andrew. Alam ko kasi na hindi siya matatanggap ni Mama dahil gaya ko ay isa rin siyang call center agent. May mga pagkakataon na ilang araw wala sa bahay si Mama. Doon siya natutulog kay Lola sa San Fernando kaya nadadala ko si Andrew sa bahay. Nakilala na rin siya ni Irene at nagkasundo rin silang dalawa. Sa totoo lang, Papadudot ay natouch ako sa ginawa noon ni Irene na pagtatakip sa sikreto ko. Hindi niya ako isinumbong. Yari talaga ako kapag nalaman ni Mama na may boyfriend na ako. Tinanong ko rin si Irene isang beses kung bakit ginagawa niya ang malaking pabor na yon para sa akin. At nagulat ako sa sinagot niya. Kahit daw makulit siya minsan at marami kaming hindi pagkakaintindihan, mahal niya ako bilang kapatid kaya hindi niya maaatim na ipahamak ako.
Doon ko nga na-realize na wala namang ginawang masama sa akin si Irene. Nagalit lamang ako sa kanya dahil nakita kong hindi pantay ang pagmamahal ni Mama sa aming dalawa. Mas paborito kasi siya. Pero hindi naman niya kasalanan yon. Noong napagtanto namin ng mga mali ay lalong tumibay ang samahan naming magkapatid. Papa Dudut. Irene, halika rito, tingnan mo to, oh. Naaalala mo pa ba tong sininang Mindy mo? Opo, naaalala ko po siya. Bakit po, Ma? Tingnan mo tong picture nila sa Facebook. Yan yung bunsong anak niya. Pupunta na yan ng Amerika sa katapusan. Doon na maninirahan. Susunod na rin yata si Ninang Mindy mo pagkatapos ng 1 buwan. Ah, talaga po? Ayos pala eh. Mabuti para sa kanila. Ang galing, no? Asenso na ang ninang mo, Irene. Baka mapadalan ka pa nun ng dollar sa Pasko. Ito talaga si Mama, padala agad na sa isip. Nakakahiyo. Ikakasal na raw pala yung anak niya, kaya pupunta ng Amerika. Nakakagulat naman, ang bilis. Oh, anong nakakagulat doon? Nasa edad na naman yung bunso niya para mag-asawa. Sa dating app lang daw po kasi niya nakilala yung Kano. Tapos 2 buwan pa lang silang nag-uusap sa video call. Kasal kagad? Di ba parang nakakatakot yun? Oo nga no. Paano pala kung may asawa yung lalaki? Eh buti sana kung ganun lang. Paano kung serial killer pala yun? Ewan ko ha, pero nakakatakot yung ganung setup. Hindi pa niya nakikita ng personal yung lalaki tapos pupunta na niya kagad sa Amerika. Mag-isa pa siya no. Sana magsabay na sila ni Ninang Mindy umalis para naman may kasama siya. Nakakatakot naman na mag-isa siyang mauna ron. Sino namang nagkwento sa iyo niyan, Ara? Sabi sa akin ni Mindy, matagal na raw magkakilala yung dalawa. Yung anak mismo. Friends kami sa Facebook at madalas kami magkumustahan sa chat. Eh paano kung maayos naman pala yung Kano? Eh di ang sarap na ng buhay nila dun sa Amerika. Kahit naman maghiwalay sila kalaunan, malaking bagay yun na kapag migrate na sila buong pamilya ron. Hindi naman po masarap ang buhay sa Amerika, Ma. Nanonood ba kayo ng balita? Magulo rin doon. Tsaka laging napag-iinitan yung mga Pinoy o Asyano. Hindi na safe. Eh basta. Kaya ikaw, Irene, kung ako sa'yo, humanap ka na lang din ng Kano. Yung madadala tayo sa ibang bansa. Huwag kang gumaya dyan sa ate mo. Ang daming gusto ko, no? Sa call center lang naman pala ang bagsak. Grabe naman, Ma. Marangal naman po yung trabaho ni ate. At higit sa lahat, natutulungan po niya tayo dito sa bahay. Bakit? Eh, totoo namang small time yung ate mo eh. Pinagtapos ko pa yan ng pag-aaral, ganyan lang pala ang papasuking trabaho. Eh sana pala, hindi ko na pinagtapos ng college yan. Tinatanggap naman sa call center kahit walang natapos, di ba? Alam mo, Irene, makinig ka kay Mama. Mas alam niya ang makakabuti para sa'yo. Tingnan mo nga siya, oh. Hindi nagtapos ng pag-aaral. 2 ang anak niya. Walang tatay. O di ba? Kaya siya na lang ang gayahin mo. Wag ako. Mastos ka! Tama na po! Ate, ayos ka lang? Sa tingin niyo kanino ba ako nagmana? Ate, huwag ka nang sumagot kay Mama. Kapag kayo, Ma, pwede kayong maging bastos. Pero pag sumagot ako, magagalit kayo. Ano bang problema niyo sa akin? Kulang ba yung inaabot ko? Kaya talagang ayaw niyo akong tigilan? Ang kapal na mukha mong insultuhin ako? Wala kang galang sa nanay mo! Ikaw! Ikaw ang makapalang muka! Grabe mong maliitin ang natapos at ang trabaho ko! Bakit? Ano bang narating mo? Wala naman, di ba? Kasi lumandi ka ng maaga! Ate, tama na, please! Kung alam ko lang na magiging bastos kapag laki, pinalaglag na sana kita sa Japan! Ang sarap ng buhay ko ron! Ang dami kong pera! Bakit kasi dumating ka pang bastarda ka? Sinira mo lang lahat! Kung ako lang ang masusunod, hindi na lang sana ako nabuo. Lalo pa kung ikaw lang ang magiging nanay ko. Sarap na sarap ka sa buhay mo nun? Pinagpapasapasahan ka ng mga lalaki kapalit ng pera! Walang yakang hayop ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Wala kang utang na loob! Layas! Aalis talaga ako sa impyernong bahay na to! Irene, mag-ingat ka palagi at maging matalino ka sa mga desisyon mo sa buhay mo. Huwag mong ipagpapalit ang pangarap mo sa pera. Huwag na huwag kang tutulad sa nanay mong gahaman! Sinabi ng lumayas ka!
Aaminin ko, Papa Dudut, na hindi talaga maganda ang naging pananalita ko kay Mama. Sobra ko siyang nasaktan dahil sa tindi ng galit ko. Hindi sa binibigyan ko ng katuwiran ang pagsagot ko ng pabalang, pero para sa akin ng mga oras na yon ay tama lang yung nagawa kong pagsagot noon. Ilang taong kong pinigilan ang lahat ng mga sinabi ko sa kanya noong tagpong yon. Hindi ko na talaga kinaya at sumabog na ako. Lumayas ako sa amin at nakituloy kay Andrew. Itinakwil na talaga ako ni Mama at kahit si Irene ay pinagbawalan niyang makipag-usap sa akin. Pero syempre malaki na kaming dalawa ng kapatid ko at may sarili na kaming isipan. Patago kaming nag-uusap ni Irene sa pamamagitan ng text. Naawa ako sa kapatid ko, Papa Dudut, at napilitan siyang maging working student dahil wala na ako para sagutin ang mga kailangan niyang pagkagastusan sa eskwelahan. Kaya naman lagi ko siyang pinapadalhan ng extra money para makatulong kahit papaano. Ayaw kong mapabayaan ni Irene ang pag-aaral niya dahil kailangan niyang magtrabaho. Ang sabi ko na lamang ay huwag niyang babanggitin kay Mama na inaabutan ko siya ng pera dahil paniguradong magagalit si Mama at hindi siya papayag na patuloy na tumanggap ng tulong sa Irene na magmumula sa sarili kong bulsa. Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, laking pasasalamat ko na merong isang Andrew sa buhay ko. Kung hindi ko siya nakilala ay hindi ko alam kung saan ako pupunta ng oras na naglakas loob akong umalis sa bahay namin. Hindi lang niya ako pinakinggan ng mga panahon na walang nakakarinig sa akin. Binigay niya rin sa akin ang puso niya. Noon namang wala akong mapupuntahan ay tinanggap niya ako sa tinitirhan niya. Hindi mawala sa isipan ko yung pagtatalo namin ni Mama, Papa Dudut. Pinagsisihan ko ang mga sinabi ko at kung pwede ko lang ibalik ang oras, nanahimik na lamang sana ako at hindi na sumagot ng pabalang. May ilang buwan na rin akong tumutuloy kay Andrew noon at naiisip ko si Mama, pero mas minabuti ko na lamang na hindi na muna siya makita kasabay ng hindi namin pagkikita ng nanay ko. Hindi rin kami nagkakausap at masasabi ko na kaya siguro hindi ko pa rin kinakausap si Mama noon kasi napanghihinaan ako ng loob at natatakot sa kung ano man ang magiging reaksyon niya sa akin. Miss na miss ko na sina Mama at Irene ng panahon na yon. Kay Andrew ako umuuwi. Sobrang bigat ng damdamin ko na tinalikuran na ako ng sarili kong ina. Madalas noon na nagugulat si Andrew kasi bigla na lamang akong umiiyak ng walang kadahilanan. Akala niya ay may nasabi siya o nagawang pagkakamali. Pero ang totoo ay naiiyak ako dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Halo-halo na kasi. Nami-miss ko si Mama at si Irene at the same time. Ang overwhelming na sobrang nararamdaman ko ang pagmamahal ni Andrew sa akin noon. Hindi ko naranasan yung ganong klaseng pagmamahal sa tinagal-tagal ko sa poder ni Mama. Mahal, sorry ang tagal ko bago nakauwi ah. Medyo traffic kasi. Oh, nandiyan ka na pala. Gutom ka na ba? Mag-ibihis lang ako tapos bibilisan ko na magluto. Nakapagluto na ako. Wow, ikaw ang nagluto? Anong meron at sinisipag ka yata? Bakit? Nagluluto naman ako ah. Napatikim ko na sa iyo yung menudo ko, di ba? Oo nga, pero ako kasi ang laging nagluluto ng dinner natin eh. Kaya nagulat lang ako na biglang ikaw yung nagluto ngayon. Siyempre, special ang araw na to para sa ating dalawa. Sakto, nakapaghain na ako. Special? May nakalimutan ba ako? Eh, katatapos lang ng monthsary natin, di ba? Basta, tara na, kumain na tayo. Lika na rito sa mesa, maupo ka na. Salamat. Mahal, oo nga pala. Anong plano mo? Hindi ka na ba talaga uuwi sa inyo para mag-sorry sa mama mo?
Sa totoo lang, lagi kong ang iniisip yan. Kung ano bang dapat kong gawin. Gusto ko na talaga makausap si mama eh. Pero hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Tara, umuwi tayo sa inyo. Sasamahan kita para makausap mo na ang mama mo. Para masabi ko rin sa kanya yung plano nating magpakasal. Ha? Planong ano? Anong sabi mo? Ara, will you marry me? Teka, nagpa-propose ka ba? Bakit wala man lang sing-sing? Sino nagsabing wala? Eto oh. Ara, mahal. Sa pangalawang pagkakataon, itatanong ko ulit. Will you marry me? Yes! Oo naman! I will marry you! Kaya pala parang may nararamdaman akong iba sa'yo nitong mga nakaraang araw May pinaplano ka palang gawin. O ayan, may dahilan ka na para umuwi. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Sasamahan kita sa kahit anong harapin nating pagsubok sa buhay. Hindi kita pababayaan. Hindi lang ngayon, hanggang sa tumanda na tayong dalawa. Hindi kita hahayaang mag-isa. Kahit ano pang masabi sa'yo ng mama mo, kailangan nating harapin yun pareho. Nanay mo pa rin siya. At bilang respeto, kailangan niyang malaman na magpapakasal na tayo. Salamat sa lahat, Andrew Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Ara ko. O sige, umuwi tayo sa amin. Harapin natin si Mama. Papadudot naging busy kami ni Andrew sa pagpaplano ng aming kasal. Trabaho sa gabi at sa umaga naman ay kung saan-saan kami napapadpad kakahanap ng murang wedding suppliers. Bumigay yung katawan ko sa sobrang pagod. Kaya nanghina talaga ako at nagsuka at ilang linggo ang lumipas pero hindi na talaga makuha sa pahinga ang nararamdaman ko. Nagpa-check up na ako sa doktor at dito ko nalaman na 6 weeks na pala akong buntis. Wala kaming napaglagyan ni Andrew ng saya nang malaman namin na magkakaanak na kaming dalawa, Papadudot. Pero sa likod ng isipan ko ay may takot pa rin sa kung ano ang masasabi ni Mama tungkol sa pagbubuntis ko at sa plano naming magpakasal. Sinikap ko talagang magtrabaho ng husto, Papadudot, dahil sunod-sunod na ang magiging gastos namin. Sa kasal pa lamang ay nalula na ako habang nagkukwenta ng mga kailangang bayaran. Nag-decide na lamang kami ni Andrew na magkaroon ng intimate wedding para makatipid at para hindi na rin ako ma-stress sa kakaisip. Kahit pinagkakaabalahan namin ni Andrew ang kasal namin ay mas priority pa rin ang panganganak ko at ang mga gagamitin ni baby. Pero bigla akong dinugo at isinugod sa ospital. Akala ko talaga noon ay mawawala na sa amin ang anghel namin ni Andrew. Mabuti na lamang at hindi pa huli ang lahat. Naagapan at nabuhay pa rin ang sanggol sa loob ng aking sinapupunan. Inabisuhan ako ng doktor na magpahinga na lamang muna sa bahay dahil masela ng pagbubuntis ko. Kaya kahit kailangang makaipon, pansamantala muna akong tumigil sa pagtatrabaho. Sandali lang! Sino yan? Ate! Kumusta ka na? Ayos lang ako. Nandyan ba si Mama? Namalengke lang saglit pero parating na siguro yun. Halika, tara muna dito sa loob. Kumusta ka, Irene? Hindi ka ba nahihirapang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral? Baka mamaya bagsak ang mga grades mo Ayos lang naman. Okay lang grades ko. Hindi ko pinapabayaan lalo na ngayon na graduating na ako. Mabuti naman. Si Mama, kumusta? Ayos lang. Ganun pa rin. Oh, ayan na pala si Mama. Ma, akin na po yung pinamili nyo. Ako na pong mag-aayos ng mga yan. O Ara, anong ginagawa mo rito? At sino yung kasama mo? Ako po si... Huwag kang sumabat. Hindi ka ang tinatanong ko. Ma, sinadya namin na pumunta rito kasi gusto ko lang pong mag-sorry sa inyo. Sorry po sa lahat ng mga sinabi ko nung huli po tayong nagkasagutan.
Sino yung kasama mo? Si Andrew po, ma. Boyfriend ko po. Isa pa sa pinunta namin dito kasi gusto ko po sanang hingi ng basbas ninyo. Magpapakasal na po kasi kami ni Andrew. Bakit yung pa kailangan ng basbas ko? Nagdesisyon na pala kayo magpakasal. Sa tinagal-tagal, ngayon mo lang pinakilala sa akin yung lalaking yan dito sa bahay? Ma, mabait po si Andrew. Gusto ko makilala mo po siya ng mas maigi. Sana po matanggap niyo siya bilang mapapangasawa ko. Anong trabaho mo, Andrew? Customer service agent po ako. Kasama ko po si Ara sa trabaho. Paano mo naman bubuhayin ang anak ko kung yan lang ang trabaho mo? Kaya nga lumayas tong si Are. Kasi hindi na niya kinayang buhayin kami ng kapatid niya sa liit ng kinikita niya. Ma, hindi naman po ganun yun. Anong hindi ganun ang sinasabi mo dyan? Magsisinungaling ka pa? Di ba kaya ka nga lumayas dito? Pagod ka ng buhayin ng mga palamunin mo? Ma, umalis lang naman po ako nun kasi pinalayas niyo ako eh. Paano di kita palalayasin sinabihan mo akong malandi? Bukod doon, pinaramdam mo sa akin na ang dumi kong babae, na parang wala akong karapatan na maging nanay. Normal ba sa isang anak na pagsalitaan ng ganun ng nanay niya? Pero ngayon, gets na gets ko na kung saan nanggaling yung lakas ng loob mong makirika. Ang dami mong sinabi sa akin ikaw naman pala tong malandi. Kaya mo naman pala kami iniwan kasi may kumakamot na pala ng kati mo? Ma, please naman tama na oh. Pumunta kami rito para makipag-usap ng maayos. Napapagod na po ako sa ganito. Kapal ng apog mong magdrama sa harapan ko? Nung umalis ka rito, ang taas ng ere mong babae ka. Nuknukan ka ng yabang. Natiis mo kami hindi kausapin ni Irene. Tiniis mong di magpakita sa amin. Naisip ko pa nga na baka may pinuntahan ng pinagmamalaki mo sa akin. Baka yumamang ka na. Akala ko, ngayong di mo na kami sinusuportahan ng kapatid mo, malayo na ang mararating mo kasi nga wala ka ng pinapalamon. Akala ko makakapag-ipon ka at magiging big time ka na. Pero ano to? Magpapakasal ka sa pareho mo ring pipitsugin? Ma, hindi naman po lahat ng bagay sa mundo sa pera lang po umiikot. Mas naramdaman ko po kay Andrew yung tinatawag na pagmamahal kaysa sa inyo na sarili kong ina na nakasama ko ng matagal. Lahat lang kasi sa inyo pera, pera, pera. Kapag naghihirap na kayo, kapag wala na kayong makain, tingnan ko lang kung hanggang saan kadadali ng pagmamahal na yan. Tingnan ko lang kung mabuhay kayo niyan. Mas importante pa sa inyo yung sinasabi niyong pera kaysa sa sarili ninyong anak. Hindi niyo ako matanggap kasi hindi ko natupad ang mga pangarap niyo. Hindi ko kasi nagawa yung pangarap niyo na yumaman o makapag-asawa ako ng foreigner. Hindi niyo ako matanggap kasi hindi ako nakapag-asawa ng milyonaryo. Kapag kailangan niyo ng kasama na mag-aalaga sa inyo pag nakarating na kayo, sana lang may mapala kayo sa pera na sinasabi ninyo. Umalis ka na! Wala kang karapatang pagtaasan ako ng boses sa sarili kong pamamahay! Umalis ka na kung ayaw mong kalat ka rin kita palabas! Kumalma lang ho kayo. Pakiusap, sabihin niyo na ang lahat. Huwag niyo lang po sasaktan si Ara. Buntis ako, ma. Kaya pala gusto mong bumalik ngayon dito! Kasi buntis ka! Hindi ko kayo matatanggap nitong boyfriend mong bano! At wala rin akong pakialam dyan sa magiging anak nyo! Umalis ka na! Ayaw ko na makita yung pagmumukha mo dito sa bahay ko! Pumunta ako rito para sabihin sa inyo na ikakasal at magkakaanak na ako. Hindi ako nagpakita para tumira ulit sa bahay na to. Hindi rin po ako umaasa na matatanggap niyo ulit ako. Pero dahil nanay ko kayo at may respeto ko sa inyo, hinarap ko kayo ngayon para lang sabihin sa inyo mga plano namin ni Andrew. Ma, ginawa ko po ang lahat. Mula noon pa, ginawa ko na ang lahat ng sa tingin ko'y makakapagpalambot sa puso nyo. Pero wala eh. Hindi talaga kita mapasaya. Sana huwag niyong pagsisihan na sinira niyo ang relasyon natin mag-ina. Dahil lang sa isang bagay na hindi naman kayo kayang mahalin pabalik gaya ng ginagawa ko. Ayaw niyo akong makita? O sige, hindi na ako magpapakita sa inyo. Sana po pagkatapos ng lahat ng to, maging masaya na kayo. Papadudot hanggang sa dulo ay naging matigas si Mama.
Hindi niya ako pinatawad noong hinarap namin siya ni Andrew. Hindi ko na rin ipinagpilitan ang sarili ko at walang anak ang dapat na ipagsiksikan ng sarili niya sa masikip na puso ng kanyang ina. Napagod na ako makipagkompetensya sa lahat ng bagay na mas importante kesa sa akin na sarili niyang anak. Umalis po kami ni Andrew at mula noon ay hindi na kami nagpakitang muli sa bahay. Tinanggap ko nang hanggang doon na lamang siguro ang kwento naming mag-ina. Kailangan ko rin ang katahimikan at peace of mind, Papa Dudut. Lalo pat may anak na rin ako ngayon na deserving na magkaroon ng malusog at masayang ina. Si Mama mukhang masarap naman ang tulog niya gabi-gabi kahit na ganito ang sitwasyon namin. Ito ang gusto niya kaya magiging masunuring anak na lamang ako at ako na ang lalayo. Isang taon na ang nakakalipas at wala talaga kaming naging pag-uusap. Kinukumusta ko pa rin siya paminsan-minsan kay Irene at nakagraduate na nga pala ang kapatid ko at manager na siya ngayon sa isang hotel. Ikinasal na kami ni Andrew at masaya naman kaming dalawa. May naiyahain kami sa mesa at meron ding gatas at diaper ang anak namin. Kontento naman kami sa ganitong klase ng buhay. Kung merong mang magandang naidulot sa akin ng mga experiences ko, yun siguro yung natuto akong pahalagahan ng anak ko, Papa Dudut. Hindi ko hahayaang mangyari sa kanya ang mga nangyari sa aming dalawa ni Mama. Ngayon ay nagbago na ang list of priorities ko sa buhay. Kung dati, pangarap ng mama ko ang pinaka-importante para sa akin ay sumunod ang trabaho ko. Ngayon ay wala na akong ibang priority kundi mahalin ang baby girl namin ni Andrew. Sa totoo lang, bago pa yung araw na huling nagkasagutan kami ni Mama ay pinatawad ko na siya. Papa Dudut, walang galit na nararamdaman ang puso ko sa kanya. Nami-miss ko nga siya lagi. Pero sa ngayon siguro ay mabuti nang ganito na muna kami at hindi ko naman isinasara ang puso ko. Umaasa po ako balang araw na matatanggap niya ako ulit. Dahil sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko pa rin ang mama ko. At hindi yon magbabago. Bago pala ako magtapos ay gusto ko lang kunin ang pagkakataon na ito na batiin ang mama ko. Malamang ay nakikinig siya sa inyo ngayon, Papa Dudut. Shout out sa iyo, Ma, and I miss you at mahal na mahal kita. Bati na po tayo. Gusto ka nang makilala ng apo mo. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob ng Barangay Love Stories sa akin na matampok ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Nawa ay patuloy pong maging tunay ang Barangay LS sa mga taong tulad ko na nagbabaka sakali na maglabas ng saloobin. Number 1 kayo sa puso ko. Maraming salamat po sa lahat. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Ara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1